Okay, dami ho natin ngayon pero lahat pwede bang makita yung mga mukha ng mga bago nating kapatid, estudyante? Sige po, open cam po kayo para tayo po magkakita ng hindi mo sa personal, magkakita ho tayo sa camera. Hello po, good evening po. Magandang gabi po, Jess Rimulya. Opo. Okay. Hello. Okay, Magandang gabi po. magandang gabi po sa inyo lahat. Ilan po tayo ngayon sa bilang po natin ngayon? Ilan po tayo ngayon? 23 po yung andito. 23 ang nandyan. Opo. Ang nakapasok sa link 23 pero yung active ay ilan lang ang nakikita ko. Kasi po ganito po yung sa klase ko kapag kahit nakapasok ko kayo sa link pero hindi ko kayo nakikita o kung kayo nagtatanong hindi kayo sumasagot, minumberkan ko yun na absent. Ano po? Hindi po ako nagre-rely sa link o sa nakapasok sa link kung ilan ang bilang. Ako po ay dumidepende po sa mga nagpa-participate sa klase. Kasi online class lang, kaya limitado po yung ating interaction, limitado po yung ating limitado po tayo. Kaya po, sa klase ko po ay, dapat po ay nagsasalita kayo. Ano po? Kasi normally, karamihan po ay nakasarado yung cam. Hindi ko nakikita, ilan lang. So, 23 ho tayo at we have just only 8 meetings. At pinoproblema ko po yung magiging outcome ng klase kasi 23, kasi po meron tayong session ng reporting at hindi ko alam kung paano ko hatiin sa inyo ito. Official po na naka-enroll po ay 23 or 20? Ilan po ang official na Hindi po, Doc. Diyan sa 23 na yan, less 4 po. Kasi nakapasok po kami ni Pastora Percy. Nakabilang din po kayo dyan sa 23 at si Sis Bay. So, Ay, bakit, 19 po. 19 ng students po ngayong araw na to. Bakit po dito ka, Ma'am Lucia? Good evening po. Graduate ka na? Good evening Doc, po. ina-assign po ako ni Doc Maningit at saka ni Dean Doc Mai na mag-facilitate po, mag-observe po sa bachelor po. Ganon. Opo, Doc. Okay. So, ikaw lang ang nandito na kasama namin? Si Pastora Percy po. Bakit dalawa po? Siya po kasi yung may hawak ng link ng ng Zoom. So, siya po naman siya po ang taga-check ng attendance din po. Ganun po. Kasi okay. Ulitin ko nga po, nung mga nakaraan may mga attendance na binibigay ko sa akin ng estudyante galing dyan. Pag nakikita ko lahat, halos nasa session lahat. Pero sa akin po, hindi ho yun may mga absent ho dyan. Kapag, ito nga po, sabi ko sa inyo, kasi ako yung nagtatawag may mga discussion, just be participative para maging lively po yung ating klase kasi nasa online tayo ibang-iba ito sa on-site sa on-site kasi nakikita ko lahat. So doon ako na dumidepende na pagdating sa attendance. Okay, ang ating okay, yung iba po ay kilala ko na pero yung siguro konti na lang tawagin ko para introduce lang ng sarili. Siguro pangalan lang tapos kung saan galing. Na yung mga kilala ko naman na dating estudyante okay na sila. Kasi since 3 nights na po tayo, di ba? Alam ko na I believe na makakilala na kayo lahat. So we don't need to introduce ourselves na talagang malaliman na introduction. Just simply say yung pangalan Kasi para po i-record ko rin. Dali lang po wala ako ng aking record book. Pwede pa po. Sige po, sino pong yung mga mga bagong estudyante po na sino pong
volunteer na lang po para mas mabilis po tayo. Yung mga luma, yung mga dating nandyan, kahit hindi na po sila. Ako na lang po, Doc. Sige sir, umpisa natin Magandang kay Jess Remulla, sir. Sino po sila? Jess Remulla po. Jess po is my Jess nickname. Remulla. Jess po is Okay. nickname ko lang po. Ang my real name po is Jesus Remulla po. Jess And Remulla. originally So from ilalagay ko ay Jesus. po. Originally from Cavite po. Cavite, Dasmariñas, Cavite. Okay. And kasalukuyan po nasa Korea po ngayon. Okay, Jess Remulla, gandang gabi sa inyo. Welcome po sa klase po ng Christian Education. Sino po ho? Magandang gabi din po. Sino po ho ang susunod? Sige po, kung mag-open ka po kayo, kung nasa pong Ako po. Okay, Sir Ronald, ano po, taga saan po kayo? Roland Bermas po. Sa Cavite po. Pero Carmona, sa Pilipinas kayo ngayon. Ako, Pilipinas po. Okay. Ano po yung full name nyo, Roland Bermas? John Roland po. John Roland, okay. Po. Thank you po. Sino po? Ako po, Doc. Okay, sino po? Sino po sila? Maris po. Good afternoon po. Maris. Yes po, Marites Butale po yung tunay kong pangalan, but yung Maris po ang ang short name ko. From Nueva Vizcaya sa Pilipinas, pero naka-base po sa Korea. Nasa Korea ka ngayon. So, tayo Thank po you halo, po. sa Philippines, sila sa Korea. Okay po, sino po ho? Okay, may nagtataas. Ma'am, sige po. Tataas na kami si Ma'am CCI host. Sige po. Hindi pala. Kala ko nagtaas. Good evening po. Okay, sige po, ma'am. Ako na po. Ako Sige po po. si Marijen C. Abulo. Jane po yung aking nickname at nandito po ako ngayon sa Malabon. Sana po Panghulo, wag. Malabon. Opo. Nasa Malabon kayo ngayon. Welcome po sa Opo. Isol Philcor po, no? Salamat po. Sana po wag niyo Okay pong po. gamitin yung inyong yung mga pseudonym, no? Kasi nakakalito po 'yan. Kaya po tinatanong ko para may lista ko yung proper name po ninyo. Okay, next po. Okay. Good evening po. Sige po, sino po sila? Nasaan po kayo? Hindi ko kayo makita. Hello po, nandito po. Si Hindi ba- Evelyn. Opo. Good evening po. Si Evelyn Sarti po from Lianga, Surigao del Sur po, Mindanao. Sarte, mukhang pamilyar yung apelyido mo, ma'am. Ikaw ba'y- Kapatid ko po si Miraflor Okay. Sarti. Opo, Opo. sige po. Tama po yung hula ko. Sige Kayo po nasa Mindanao ngayon. po, Pilipinas po. Nasa Pinas. Pilipinas. Okay. Opo. Sige po, sino po ho? Ang dami ho natin ngayon, ha? Hello po, Doc. Ako po magandang gabi po. Sige po. Ako po si Jerome Mayo, from Jerome, Opo. Mula po sa Bulacan. Nandito po ako sa Bulacan ngayon po. saan sa 26 Bulacan, years sir? old po. Narsagaray po, Doc. Malapit lang tayo. Okay, taga Marilao ako eh. Opo. Thank you, sir. Welcome sa klase po ng Christian Education under Salamat ng po. Isol Philcor. Sino po ho? Good evening po, Pastor. Okay po. Okay. Sige po. Alikaros po. Yung Opo. Marinduque po. Nakabase po ako dito sa Korea. Ano pong pangalan niyo po, ma'am? Dina Alikaros po. Okay. Kasi kala ko, apelyido na yung Korea eh. Joke lang ba? Karos. Kayo po yung nakabase ng Korea. Okay. Okay. Sino po ho? Ako Ito po. po ang sila po ako. Ano?
I-mute ko po yung phone ko kasi nasa work po ako. Sige po, sunod. Marjan. Ako. po. Sige po, sinong nauna sa inyo? Pick na lang. Pick. Po, Dok. Marjon. Po. From the team ko, Liangas, Surigao del Sur, province of Mindanao. Kapatid mo si... Ito po si Marjan Ulayon Sarte. Kapatid mo si Ma'am ano? Kapatid po ni Mera Flor Sarte po. Okay, thank you po, sir, no? Okay, next, Lindsay. Hello po. Good evening po. Ako po si Lindsay Oquias. I'm from Pasig po, sa Manila. Pasig. Okay. Thank you po. Okay, thank you. May next pa ba? Ako po. Good evening po. Good evening Okay. po. Ako po Sige po. si Janice D. Labrador. Janice Kim po ako sa Facebook. Taga Bataan Janice po. Labrador. Janice Opo. Labrador. Kayo po ay Opo. nasa Bataan ngayon. Hindi po. Yung province ko po Bataan and nandito po ako ngayon sa South Pero Korea nasa Korea po. ka. Opo. Kaya pala po naging Kim na kayo, no po? Opo. Nice Okay. meeting niyo po and Po nasa naman yan. nasa work po kasi po ako kaya Kasi po nung ako nakapatay ay po yung nasa Korea din ako ay Jaime Kim eh. Joke opo. lang. Okay, next po, next. Opo. Patayin ko lang po muna yung camera ko po kasi po nasa trabaho po ako. Ay, Nice meeting niyo po. paano ba? Opo. Kasi yung aking Pasensya mamaya na po. pakikitang slide ko ay nakalagay doon, do not interfere with other activities and irrelevant sa ating subject. Paano yan? Opo, papakinggan ko po kayo. Pasensya na po. Opo. Sige po. Adjust po na lang po tayo. Okay po, Opo, sino opo. po? Next po. Ako po, Yes po. ako po si Maria Elena Pinera from Ilocos po. Maria Nandito po Elena. ngayon sa Korea. Church Elena po ang nickname. Pinera po, Pinera. Opo. Elena PI? Pinera or Maria Elena Pinera po. PI. PY. PY. Ay, hindi po, PENEYRA po. PE. NEYRA. PENEY. RA po. Parang Pinera, no? Yeah po, Ah. Pinera po. Pinagkaperahan. Pinera na lang. Joke lang po. Okay po, meron pa bang ano? Ako po, hello po. Okay. Hello po, magandang Sige gabi po. Opo, po. magandang gabi po, ma'am. Ako po si Imelda Fuentes. Dito Fuentes. po, yes, dito po ako ngayon sa Korea. Okay. Thank you po. Thank God you bless po. po. Okay, Thank you welcome po po. sa ating klase, sa klase po natin Christian Education. Sino pa ba? Ba't andito si Vice de Torres? Hello po. Masteral siya. Hello, sino yon? Good evening po, sir. Oh, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ako po si MC Pickrell po. DMC, yan pa yung tunay na pangalan niyo, sir? Yes po, sir. Kasi for the Taga- records, para sa ating ano. Taga San Jose Pickrell po. Mukhang meron kang lahi, sir, ano? Wala naman po. Taga San Jose del Monte, Bulacan po. Dito ka lang, ha? Malapit ka lang sa akin, ha? Medyo Apo. pwede rin Sa tayo Pampalay magkita nung tayong tatlo, no? Yes po, Kasi sir. ako ay meron akong tinuturuan dyan sa sample, San Jose. Maybe, one time, pwede rin magkita tatlo rin, mag-banding-banding tayo, ano, sir? Apo, loobin po ng Panginoon. Okay. Okay po. Okay, Salamat meron pa po. ba? Ako Tanong po, ko lang, sige po, Darlene. Darlene? yes Gamit po. ko. Ako po si Darlene Arseno, but ngayon po ay Sue. Galing po ng Sibugay or Dipolog po sa Mindanao. Ngayon ay nasa Korea na po. So po yung ano niyo po, no, apelido?
Darlinson na lang, Darlinson na lang po or Darlin po ang ano po. Darlene, so ayan po Nickname. ilalagay Opo. ko sa record, ano? Darlene, so. Yes po. Good evening po. Okay, magandang gabi po. Wala na po bang iba? Hindi, question ko si Vice Torres. Vice Torres, di ba nasa Masieral ka? Hello po. Opo, Doc. Ba't nandito Makikinig lang po ako, Doc. sa Bachelor? Ganun ba? Good evening po, Doc. May bayad Nakikinig lang yung po. nakikinig. Oo, yung mga nagsisit may bayad din, siyempre. Katulad ni Ma'am Okay Rochelle, lang po. nagsisit siya, may bayad siya, kailangan niya may bayad. Nasa work lang po, Doc. Sige, sige. So, bali tayo ay nasa 19, ano, Ma'am Rochelle, no? 19? 19 ba? Ano, wala na, okay. Okay, welcome Andito po sa po inyo. sa'yo, Okay, welcome po sa mga bagong estudyante, sa mga dati pong 20 nating po, kasama 20. estudyante. Welcome po kayo sa ating klase po. Tayo po ay meron 8 meetings lang. At nagsimula po ng Lunes, ano ho, kumusta po yung mga dalawang gabi po ninyo? Pastor, nandito lang po nakalista sa akin, 18 lang po ngayon. Ay, 18 Yung po lang. Opo. So, kung hahatiin po natin to sa kasama na po yung kaming 4 ng dati pong bachelor. Kasi ang inisip ko nga kanina, since kayo ay 19 ngayon, pwede kong gawin ang group report na lang kayo para ma-cater natin ang lahat ng ng mga grupo. Kasi 8 meetings lang tayo mga kapatid. First session ay discussion, participation. Ang second session, second 4 session ay participation and report discussion. Ganun po yung ating lakad po dito po sa ating si Sir Victor Ado nandito, no? Sir Victor, kumusta po? Hello, good evening. Sorry na late ako kasi galing pa ako sa church. Per meeting Di ba, namin sir, ngayon. last year nandito rin kayo sa sa ASOL? Yes, Doc, nandito kami. Last year, kasama po Yes ni po. Ma'am Lily. Pero late kami. Ayos lang po. Pa-ending ng klase mo. Ayos lang pong malate, siguro mga 5 minutes lang, okay lang. Pero kung mga 30, sige po. Dati po kasi, 3 session lang po yung napasukan po nila nung pumasok sila sa atin. Oo, tama. Oo nga. Di ba, Yun ang kayo ibig po, sabihin. makakatapos po kayo ng 8 session, Ma'am Dilibet. Thank you po, Doc. Okay, sige po. Mag-share po ako ng aking Pastor, wala pa po yung prayer. Oo nga, no. Sige, pray muna tayo. Maybe pray ho tayo ngayon. Ako po mag-open ng prayer. Tayo po yung manalangin. Father God, thank you so much, Lord, for another opportunity to serve you, Lord, in terms of education. Panginoon Ma, salamat po sa mga bagong estudyante, sa mga dating estudyante po namin na hayaan po ninyo na mag-create kami ng camaraderie, Lord, between students and professors, Father God. At ikaw po ang siyang higit na maparangalan sa bawat achievements about knowledge, about wisdom na aming na-acquired, Panginoon, through this theological studies. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Okay, yung iba, Amen po. Amen. yung iba po, pwedeng magbukas po ng cam kung kung nais po nating kasi kailangan po natin talagang makita yung ating mga estudyante, no. Dali lang. Okay, kita niyo na po ang ating presentation. Opo, opo. Ano po, Doc? Yes po. Opo. Ma'am, are you okay?
It's my turn after that. Okay, Christian Education, Bachelor of Theology, trimester program, third year, first semester, 2025. Class day po natin is time Wednesday. Gawin ko na itong 7 to 10, 7 to 9, no? Sa Philippine time. At sa Korean time po naman is 8 to 10. Okay, ito po yung ating course requirement. Attend all scheduled class. Since we are online, nire-recommend po ko kayo na umattend po ng scheduled class kasi nga po limitado po yung ang ating mga galaw, ano? Ito po ay masyadong kakaiba sa face-to-face program, no? Be participative during class hour. Kung kayo po ay may gustong sabihin, just say, no? Just voice out, no? Na yung inyong mga interpretation, inyong mga insight, huwag kayong mahiya, no? Kasi lahat naman tayo po na nag-aaralan, no? Ito po ang dahilan. That is the very reason why we study theological studies, no? Itong klaseng ito, no? Kaya po tayo ay mag-ano po tayo, mag-voice out po tayo kung ano yung ating mga na natututunan, yung ating mga interpretation, ang insight. Huwag kong mahiya, that naman ay tinatanggap po natin, no? Don't interfere with other activities that are irrelevant to the class. For example, Bible study and the like. Ano po? Kasi po medyo nakaka-out of focus sa atin, sa ating mga ibang klase na meron ka pala iba pang bukod dito, may iba pang na-attendan na activity. So, mahirap pagsabayin po yung dalawang activity na to. Maliwanag po yan. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Yes 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 po. po, Doc. Yes po. Okay. Siguro, ano na, Yes po. except doon sa nag-work, pero kung nag-work ka, kailangan mo rin sanang makinig, ano po. At mag-interact kung kailangan, kasi yes, kumbaga meron kang mga ibang idea, di pwede mo namang anuhin. Kaya nga sabihin. Kaya nga po ang sinasabi ko kanina, ako po tumatawag, yan po yung aking ang program po natin. Tumatawag ako na nagbabasa, nagpapa-discuss ako kung ano kanyang interpretation, kung ano po yung kanyang naintindihan. Kasi yan po yung talagang yan po yung pinaka-essence po ng ating pag-aaral po, no? Hindi naman ito one-way teaching, no? Ito po interaction, no? Actually, kadis po kayo, bachelor, no? At ang pag-aaral po sa bachelor ay ganito po, interaction, discussion, and siyempre, konting mga reports and report and attendance, term paper, meron po kayong term paper, no? Na gagawin. Mamaya sabihin ko po sa inyo. Yung iba po nating kaklase ay alam po nila paano yung paggawa ng term paper, kaya para nakalimutan kong ilagay dito. Pero i-discuss ko na rin mamaya sa inyo. I-chat down nyo na lang po. Grading system po natin, attendance 30. Ako po ay masyadong sa attendance po, no? Gusto ko lagi pumapasok. Participation 30. Report and term papers 20 and assignment po 20. Ano po? Sa klase ko po, magsalita lang ho kayo, participate lang ho kayo. Okay lang sa akin yun, ano. Kasi yung importante po ay talagang nagkakaroon po tayo ng reaction, no? Yung pagdating po sa mga lesson po natin. Okay, ito po yung ating topic and term paper. Christian Education in Ministry, Christian Education Ministry Philosophy, the local church in the Christian education, biblical foundation of Christian education, teachers training strategies, classical Christian education, major training topics, the nature of the church education task, principle of learning and cooperative learning. So, ano ko kayo mamaya, maybe siguro, ayusin ko muna itong record ko at i-group ko kayo. Kung tayo po yung 19, so maging ang ating report ay 4 na beses, 4 na session. Nasa 20 na po ngayon kasi kasama, hindi po nandiyan, wala pa po si Brother Alfred, yung asawa po ni So, Pastora Aiman.
Bali, group kayo ng 5. So, mas madali na ito ngayon. Hindi unlike others, talagang personal, individual kayo nagre-report kasi konti lang tayo at kayang-kayang i-cater ito. Ngayon ay 20 kayo. So, mag-group po tayo ng 5. 21 po, Doc. 21. Sige, yung 25 ang 21. participants. 4 po tayo nila si Percy. Ako, ikaw si Sis Vice. So, Hindi, yung less plus 25. lang. So, Yung plus 21. is 21. So, sige. 21 po. 5, 3, 5, 6. At ang suggest ko po ay yung mag-group po ninyo kasi tiniisip ko rin na mula dito from this group magkakaroon kayo ng communication, fellowship, 'di ba? Camaraderie at talagang exchange ng ng ideas, no, yung mga pag-usap kung paano niyo pagagandahin ang inyong report, no? At siyempre kaya mas maganda itong gagawin natin kasi meron kayong interaction between student, no? At kung ano po yung mga magandang report, magandang topic na gusto niyo mangyari, pwede niyo ibilagay sa report. At siguro choose one leader sa inyo na magmo-monitor lang ng mga inyong gagawin patungkol po sa ating gagawing report. Ano po? Maybe gawin ko ito mamaya. At i-set ko ito sa inyo maybe next session. But siguro i-click nyo na ho itong topic and term paper ho natin. 10 ho yan. At 5 lang dyan ang magiging topic ho dyan. Siguro 5 dyan ay bigyan nyo rin sa akin yung inyong napili kasi yung 5 matitira ay gagawin nating assignment. Ano po? Maliwanag po ba mga kapatid? Sir Victorado, may tanong po kayo? Para malinaw. Sige po. Sinusulat niyo po ba, sir? Sige po, isulat niyo po muna po. Nakamute yata, Pastor. Sir, ma'am, ano po ang... Wala po akong tanong, Doc. sige po. Wala po akong tanong, Doc. Sabi wala ko ka. lang nakamute si Yes, nakamute po nakamute. si Pastor Sige po, Victor. sige po. Yes, Sige yun po, lang po sabi ko. Okay. Sige po, kung tapos na, ay i-click ko na siya or... Sige po, copy niyo po yan muna. Okay na, Dok. Maka-on ka, kaya naka-screenshot naman ito. Pwede Sige, mamaya na ako. Okay na po ba lahat, mga kapatid? Nakuha niyo na po ba lahat? Yes po. Sagot po kayo para Yes umunong po, na tayo. Pastor. Mag-move po na tayo. Para Yes sa po. slide na to. Okay na po sa amin, okay na. Okay na po. Okay, sige po. Okay, introduction po tayo ngayon. Pero yung term paper po natin, ganito po na lang, i-chat down niyo na lang po, term paper po natin. Yes. Opo, meron naman kaya lang, ang pagdating doon sa ating, sige, John Roland, sige po, okay. Sige po, kayo po. John Roland. Sa akin lang po yung set ko kasi dito is yung based lang sa best knowledge ko. That time kasi parang more on military. So Opo, yung totoo kaya yan. sabi ko sa military. So yung mga lalaki talaga mas kailangan talaga kasi sila yung lakas. If ever na mahina, madaling masasakop. So yung country babagsak kung sakali pong may mananakop. So Yes at that po. time po yung situation, yun po yung kailangan talaga. Pero not necessarily na mababa po yung mga kababayan kasi Opo. kailangan nilang mag-anak ng mag-anak. Parang mas madami yung mga malalaki, mas malaki po Maraming yung partido nila. maging sundalo. Opo, ganun po yung pagkakaano. So, yan po yung even sa atin, sa ating bayan, dati po, ang panahon po ng lumang sistema ng lipunan, required po ang mga lalaki na mag-military training. Di ba po? Para po ma-protekta natin ating bansa. While the women ay talagang required para sa mga menial duties, kanilang mga motherhood, feminine duties. Yan po ang kanila, no? Tama po si John Roland na meron siyang insight na gano'n. Okay, Sir Victor, kayo po, ano pong insight niyo dyan? Sa akin observation, Doc. Pakilakas po, Sir. Medyo mahina yung mic. Okay ba? Mahina ba ang boses ko? Sa aking observation, bakit na-align din ang mga people doon sa grade? Dahil
sa tingin ko hindi naman discriminate nila ang mga babae kasi mayroon silang sistema na ang maybe nga ang babae kung example lang tingali example ng mga meeting ay mga occasion meeting kita ay hindi pwede ang babae na sumagot or magbigay siya ng opinion kundi doon sa kanyang yung asawang lalaki yung doon siya magsabi anong opinion ang dapat niyang i-voice out. So kasi nakalagay dito di assign a woman as second class humanity. So ibig sabihin hindi siya pwede maging first magsalita ng sa kanyang idea kasi mayroon siyang husband na pwede magsalita kung ano ang kanyang nasa isip. Kaya dito na kumpara dito sa Greek na kumpara niya ang dalawang country yung Spartan at saka Athens. Nakita nila yung babae doon na yung sa Spartan lumalago magsilti ang kanilang mga ginagawa kasi mayroong bigyan nila ang mga babae ng opportunity na maka-voice out, makasalita sila na kung ano ang gusto nilang i-voice out sa kanyang mga idea. So, yun ang sa tingin ko. Kasi iba-iba naman ang sistema. Na yung mga country, ibig nimo sa doon sa Old Testament, na yung mga babae, hindi sila pwede makasalita kung anong mga idea ang gusto nila i-voice out. Ngunit, ibigay nila sa kanyang husband para yung husband ang magbigay ng kanilang mga idea. Yun lang doon ang na sa tingin ko. Maraming salamat. Okay po, when it comes to respect, family respect, relationship, tama po yung sinasabi niya. Yan, no? May mga idea na dapat sa kanila lang, sa lalaki. No? Medyo siguro, parang sabi natin na siya lang yung helper ng lalaki. No? But anyway, dito po sinasabi rito na meron naman silang duties, di ba? At hindi naman ito discrimination matatawag, kundi ito yung kanilang rules of family siguro ito, system ng society, sapagkat pwede naman silang mag-aral at pwede naman silang gumawa ng kanilang mga sariling duties po as women ng kanilang bansa. And regards sa military system naman, sa tama naman sinasabi ni Sir Jan na yung mga babae kasi yung dapat doon lang sa values, di ba? I-maintain ang family values, attitude, the children, at yung mga lalaki po naman ay for military service para po sa protection ng kanilang bayan. Okay, ito po tayo sa next slide. Dali lang Ayan. Okay po, Sparta. Tawag po ako si Ma'am Evelyn Sarte po. Ma'am Evelyn, pakibasa po natin yan. Yes po, Doc. Good evening po. Sparta. Sparta was located in the south central area of the Peloponnesus, a peninsula joined the southern end of the Greece by the most of Corinth. The citizens of Sparta shared their society with two other classes. The free dependent subject Sparta who lived in surrounding village, and the Helots were Mycenaean from the valley of Formistus. Okay po. Ituloy ko po. The Spartan system of education developed from their struggle to maintain supremacy. Ito naman po yung kanilang system po naman ng kanilang education ay na-develop ito mula po sa kanilang struggle, no? Para ma-maintain po ang supremacy.
Kasi Sparta, as we all know, Sparta po is a part of Greek. At yan po yung mga Sparta. Kung may mga nanonood kayo mga movie na Spartacus, di ba? Yan po yung mga Greek people yan na talagang mga warrior po ang dating. So, na-develop po ang education from the struggle to maintain supremacy. Education began early in the life of a Sparta child. Di po? Provision of at this school were scant. Limited lang po yung mga provisions sa school. No po? The bed was hard, food was meager, clothing was skimpy. Students were encouraged to steal in order to learn the cunning necessary in war. So yan po yung kanila yan po yung kanilang learning experience sa Sparta. Spartan system was characterized by total subservience. Po. Ayan po. Pakituloy po ang pagbasa po nito. Sige po, wait po. Sparta's system of education developed from their struggle to maintain supremacy. Education began early in the life of a Sparta child. Provision of the school were scant, the bed was hard, food was meager, clothing was skimpy. Students were encouraged to steal in order to learn the cunning necessary in war. Spartan system were characterized by total subservience of the individual group, education by force, and schooling for receipt of techniques only. Okay po. Yan po, Doc. Sino po ang gustong mag-inset po dito? Ano po ang inset po ninyo? Mama Evelyn. Diyan sa system ng Sparta. Pwede intindihin ko po muna, Doc. Babalik po. Sige po. Sige po. Sige, habang inintindi po ni Ma'am tawagin natin si Ma'am Darlene So. Ma'am Darlene, ano po ang inyong interpretation dito? Sige, kay Ma'am Lindsay muna. Medyo nag-raise siya po ng... Sige po, Ma'am Lindsay. Hello po. Ang insight ko po dito is, yun po, yung sa system education nila is na-develop nga po sa mga struggle na pinagdaanan nila. At nakakalungkot po dahil yung mga student po kailangan po nilang magnakaw para po matuto. At yun po, na natututo po sila sa kahirapan na na pinagdadaanan nila. Doon po nila nalalaman kung ano po yung dapat po nilang gawin. Parang sa Greek din po na survival po yung pinagmulan ng education po. Di ba? Kaya lumalabas dyan, the main point was to survive. You need to educate to survive, di ba? Kailangan mong mag-aral para makasurvive ka sa lahat ng klase ng kahirapan. Kasi Spartan is ancient society, puro puro labanan kasi dyan, warrior, di ba? So you need to to train as militar at the same time makasurvive ka sa ganyang klaseng sistema ng lipunan. So education, we need much education to survive, no? Para tayo po yung makarating sa ating dapat patunguhan. Okay, wala na po bang reaction o okay, ito po, Sparta was a prominent city-state. Sino po magbasa po nito? Si Ma'am Darren So. Ma'am Darren? Tama ba? Darlene So? Sige, kung wala siya, ayan, sige po, Ma'am Darlene So, pakibasa po. Yes po. Sparta was a prominent city-state in
Laconia, and accent Grace. In antiquity, the city-state was known as Lacedaemon, while the name Sparta referred to its main settlement, the valley of Evrotas River in Laconia. In southeastern Peloponnese, around 650 BC, it rose to become the dominant military land power in ancient Greece. Yes po. Okay, yan po yun, no, naging resulta po ng kanilang pag-aaral ng military, no? Sila po ay naging dominant military land power in ancient Greece, di ba? Dahil nabasa natin kanina, yung kanilang mga bata ay pinag-aaral ng mga paano na magkaroon ng technique, di ba, sa war. So during that time, ay yung mga Spartan ay mga magagaling na pagdating sa military, sa ancient Greek po na nangyari yan sa Greece. Okay, Athens naman po tayo. Athens. Sir, ma'am, sino ba to? Dina, si Ma'am Dina. Sige po. Ma'am Dina, pakibasa po. Pastor, Sige nasa po, trabaho Ma'am po Dina siya. po. Nasa Pastor, nasa... trabaho. Opo. Sige po. Yun nga po yung sinasabi po natin. Ano po? May ano natin yung ating ano. Pero anyway, magtawag po tayo na iba si Marites. Ma'am Marites, ano ba to? Butale? Butale po, Pastor. Andiyan pa ba kayo, Ma'am Marites? Opo, andito Butale, pa sige po. po. Marites Butale. Sige po, pakibasa po yan yung ating slide. Athens was a Greek city-state that arose with Sparta. Athenians codified their laws under the leadership of Solon in about 94 BC. The laws of Solon required the appointment of supervisors of schools. The law required that parents see to it that their sons could read, write, and swim. The state paid to private school that the tuitions of boys whose father had died in battle defending Athens. Athenians' children remained at home and received no formal education until age 6. The Athenian government owned or support schools. Ano po, Pastor? Okay. Ito ay yung Athens po naman yung they were controlled by the Solon. Political po ito, no? Ng mga politics. Diba? Ito po, sila po ay mga supervisory school, no? Ito po ay the law required that parents see to it that their sons could read, write, and swim. State po nila ay babayad sa mga private school na po. At nga po, ang kanilang government, ang kanilang mga sulon, mga senators, ang kanilang mga political leaders, sila po yung bahala po pagdating po sa education ng kanilang mga bata. Yan po. At ayan, hanggang ngayon po naman ating pong nakikita yan na ang government po ang sumusuporta. Maraming mga bansa ang sumusuporta po ay government. Katulad po sa atin. Sa atin po, meron tayong tinatawag na state university, di ba? Di ba meron tayong state university? And Yes, that is supervised by the government. State universities. Bukod doon sa mga private university na talagang but most of the time, most schools sa atin, lalo sa atin, ay supported by the government. Yung UP, yung UP na lang UP. At alam ko marami scholar dyan na medyo sponsored sila ng mga magandang paraan pa po na makatapos, makapag-aral po yung maraming kabataan.
na medyo hirap sa buhay. Talagang nagpapatunay na ito po ang bunga po ng pagsisikap ng ating government din na even dito sa Athens no, na pinapatakbo ng Solon yung kanilang school program. Okay po, Ma'am Lilibet. Dok, yung Athens system. Ma'am Lilibet. Narinig niyo po ako? Sige po. Yes po. May sound po. Pwede na kayong Narinig? ano po Yung pag ano ko po, yung Ma'am ano ko Lilibet. po, yung, yes po, Yes po, pakilakas po. walang boses. Sandali po. I-adjust ko lang yung volume. Mahina ba? Meron po. Nakasinyo na Okay po. konti. Okay. Okay na po? Meron na? Yung ano po, yung Nakasan po ng Athens konti nyo, system, Ma'am Lilibet. mahina. Okay na po, okay na po. Loud and clear. Okay na? Okay na? Yung Athens system po, yung ano siya, Dok, Okay na po, ano siya, narinig yung na po kayo. direct siya ng democracy. Democratic Party, yung democracy po. So nagbibigay nga sila ng free Opo. sa mga lalaki, mga anak ng lalaki. Dito nakalagay po, 'di ba po, na binigyan nila ng private, pinabayaran nila school, yung scholarship, mga ganon. Nagbibigay po sila diyan yung sa mga male of citizens. Tapos yung Athens na yung naman nila, yung sila ang may power na to make lahat na sa mga political decision nila. Sila yun ang namamahala doon. Sila ang may yung voice silang may power na and then yun ang kasi yun naman talaga ang mga democratic democracy yung sa mga politics. Tapos yung naman yung mga tao, yung citizenship doon, sila ang mga babae, ang mga anak nila, mga women's children, sila ginawa silang yung parang yung mga slave nila, mga servant nila, hindi sila pwedeng, wala silang karapatan na mag-vote, they could not vote during the kung man yung election, ganon. Yun ang nila sa Athens system. Tapos yung mga naman, yung mga adult male citizens, yun lang ang maka-attend, lahat ng mga adults male, yun ang maka-attend sa may mga meeting, pagtitipon po. So yun ang, marami silang mga yung mga system na yung katulad niyan, yung mag-decision sila, how to make a decision sa na yung inanuhan nila yung kung sinong majority yun nang binubutuhan po nila yan. Bago sila mag-decision. Yung nag-meet na how to make a decision. So yun po na ginawa nila yung bago sila mag-decision, kailangan ipadaan nila sa mga votation, kung sinong majority, yun po ang decision nila. Tapos yung mayroon pa silang ibang system na yung officials nila na were chosen by lottery in a process called sortation. Yung lottery, may din silang ganun. Tapos yung masyado silang yung strictly limited sila, katulad sa mga about sa terms of office nila. Yung limited may mga silang strictly limited po. So yun po, yun lang po. Okay, ganda po ng isa po, no? Okay, how about si sino ba to? Si
Si John Roland po, ano po ang inyong insight po rito about Athens educational system? Sir Sir Opo, John sir. Roland? Yes po. Opo, general lang po. Ayun naman po, ayun nga po, sabi nung nabanggit po dito na, yung parang katulad din po ng sa atin, yung karamihan po, kinapi yung ganitong educational system talaga na sinasalo po ng government, yung sa pag-aaral po ng mga bata. Dito naman po, especially po yung mga anak ng mga sundalo na namatay po sa digmaan ng mga anak na lalaki. Okay. Ipinapasok po. Yung culture. Ngayon lang po. God bless po. Para continue yung service no? Opo, Doon parang sa ganun po. Amerika din, ganun din. Sir, Democratic kasi. military. Okay, si Ma'am. Ayos po, ayos po. Doc, kasi po dito sabi nga ang batas ay nag-aatas na ang magulang ay tiyakin na ang kanilang pandama na ay maaaring magbasa. So, i-check nila yung kanilang mga pandama at kailangan na maaari sila magbasa, magsulat at lumangoy. Ibinayad ng Estado sa pribadong paaralan ang bayad sa mga batang lalaki na ang ama ay namatay sa labanan na magtatanggol sa Athens. Ang batang Athenians ay mananatili sa bahay at hindi makakatanggap ng formal na edukasyon hanggang sa edad na 6. Ang pamahalang atin ay ang nagmamay-ari at susuporta sa paaralan. Yun po. So formal education ay start within 6 years old. 6 years, 6 years. Okay. Andiyan ba si Ma'am Emily? Hindi ko ata siya napapansin. Pastor, ano po siya? May ano po lang siya, may ginagawa lang po siya. Meron po siya. Naka-enroll siya dito. Opo. Andito po Naka-enroll siya. siya dito. Okay. Ma'am Lilibet, sige po, nag-raise kayo ng hand. Ano po, karagdagang insight? May ano lang Before po we ako close, doon. because it's Kasi- already 9. Okay. Yes, 7 na po. Ano Dok, di ba dito sinabi na the state to private school, the tuition of boys whose fathers have died in battle depending in Athens. Apo, And tuition. Athenians children remain at home and receive no formal education until age 6. Yun yung sinasabi po ninyo. Pag umabot na ng 6 years old, saka sila yung education nila mag-start na po. So, ang sinasabi po dito, yung anak na lalaki lang po, ay paano kung anak babae? Hindi ba wala silang rights na makapunta sa school? Kasi ang anak lang daw na lalaki, yung whose fathers have died in a battle yung military ba? Military ang father niya. Tapos namatay siya during the war. And then yung anak lang na lalaki ang pwede na babayaran nilang scholarship. Paano na lang po ang babae? Yun ang ko po dyan, Dok. Parang it's para sa akin hindi Okay. fair pero system kasi nila yan Yun ang ko po. Kasi usually yung mga Okay, yung ano mga po, ang yung democracy talaga, yun kung ano ang system nila, yun dapat ang sundin mo. Yun lang po, Dok. Mahaba pa sana sasabihin ko, Okay. kailan po kasi po, okay. Military. So kasi ang mga boys kasi, kaya sinabing boys kasi sila po ay pumapasok sa EPEBIC school. Pag sinabing EPEBIC school, ito po ay military school. So maybe yung babae mag-a-attend pero hindi siya hindi yes, particular doon sa school ng boys kasi EPEBIC school. private school. Home study. Home study yung babae. Yan po. Ito po, training
consisted of books na mag-aaral Wala pong sounds. Nawawala ka, Pastor. Nawawala po. Baka wala ng internet si Doc. Wala na si Pastor. Wala na. Wait na lang natin, baka babalik. Almost time na. Yes. Late din kasi tayo nag-start, diba? Late tayo nag-start kasi hindi niya alam ang oras. Oo, siguro umasa pa rin siya ng 9 o'clock tayo Nakamute mag-start po eh. yata si Pastor eh. Nakamute. Nandito siya? Sandali. Andito siya. Hanapin ko. Nandyan? Sandali. Wala naman na. Nandito ba? Nakamute si Pastor. Nakamute po si Doc. Ayan, nandyan na. Nakamute ka, Doc. Doc, nakamute po kayo. Doc, wala pong sound. Nakamute po kayo. Okay na. Ano ba nangyari? Biglang nawala. Nalaglag po kayo. Hello? Laglag. Baka mahina ang signal niyo po. Nalaglag. Nalaglag, Okay, Pastor. it's already 9:15. Okay na, mayroon pa ba kayong susunod? Wala na, no? Wala na po. Okay. Hindi. Choppy. Mahina siguro ang signal Choppy niya. na. Maulan ba sa Okay, Bulacan? oo, mahina. Unstable yung Maulan ba dyan, Doc? Unstable Maulan ba internet. dyan? Hindi naman. Kaya lang unstable internet ko ngayon. So, okay. Doc, nag-message na po ako sa'yo. Okay, sige. Since 9:50 na, close na natin at medyo parang hindi na Sige rin po. maganda yung ating signal. Salamat sige. naman sa Diyos. Sino ating closing prayer? Si Ma'am Lelipit po Sino ngayon. magiging closing? Si? Sige, ako na lang. Ako na lang Sige po, mag-pray. Ma'am Lilibet. Sandali Baka lang mawala po. tayo. And sige. before we end po, Doc, Attendance. remind ko lang din po yung may hinihingi po kasi mga requirements sa mga bagong students, pakisend na lang po. Sa Oo mga nga hindi po, pa nakakapag-send. yung mga requirements Salamat po po. hinihingi po ng ating registrar, pakisend po. At Ma'am Maricel, pwede mo pa-send sa akin yung complete attendance natin ngayon. Kasama kayo para may group po kayo. Next session ay may bigto na yung group. Ma'am Maricel. Okay po. Okay po, copy po, Pastor. Sige po. Opo. Pastor, Pakisend po picture yung full po. attendance po natin. Sige. Pastor, tawag po ako sa inyo pagkatapos. May ano po ako doon sa ano. Sige. Okay. Picture daw na po, Doc. Okay, pakita na iba. Open po ng camera para po ma-recognize. Selfie po. Tapos na po. Okay Thank po, you. yung mga requirements po na kailangan po ni Ma'am Rosalie ay pakipasa niyo po sa kanya. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po. See you to Salamat po. Salamat
Po, Thank you next, po. next Doc, God bless question po, po. agahan po natin, ha? Agahan po Doc. natin. Thank you God po, bless po. Doc. Thank you. Thank you po, hindi God ko Thank you kayo po, po bless. Doc. ng kanina eh. Thank Salamat you po. po. Okay po. Saya po ng Salamat lesson po. natin. Thank you po, Doc. Okay po. Mag-pray pa ba? Hindi na. Doc, hindi na God bless po. mag-pray? Thank you po, Doc. Jaime. Ay, Okay po. nag-pray na sila ba? Hindi Ay, na? Ma'am Lilibet. Sige po, Ma'am Lilibet, pray po kayo. Closing Oh, prayer. sige. Akala ko hindi na kasi ano eh, nag-bye-bye na lahat eh. Sige po. Let us pray po. Oh Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you. We thank you, Lord, sa time ng pag-aaral namin, O Lord. Salamat, Lord, sa natutunan namin ngayong gabing ito, Lord. Thank you kay Doc Jaime sa wisdom na sinishare niya sa amin. Nung napatuloy mo siya, continue anointing your servant, O God. Continue bless his ministry. Holy Spirit of God, guide, continue be upon him and anointing him, O Lord, all the time and be with him, O Lord, and with his family. Salamat, Lord, sa mga biyaya, sa bawat isa sa amin, natanggap namin, Lord. Narinig namin, marami po kaming natutunan. Lord, salamat, Lord, sa mga system nga, sa bawat lugar, Lord, na narinig namin na yung grace at saka yung Greek system and Athens and Sparta system, lahat po yun, Lord. Lord, salamat, Lord, nga although hindi namin alam yung lahat, Lord, pero marami silang mga system, iba-iba, Lord. Lord, na lahat ng mga natutunan namin dito, Lord, na hindi namin makakalimutan, at itanim mo po sa aming puso't isipan, Lord, na ang aming mga pag-aaral, Lord, na magagamit namin when the time na ready na po kami magdala ng ministry, Lord. Lord, continue working in our life, in every lahat ng mga nandito, Lord. Patnubayan mo po ang bawat isa. Bago kami maghiwa-hiwalay, baunin namin ang iyong presensya, Lord. Maglangoy kami sa iyong presensya, O Lord. Anointing us, Lord. At lalo na kay Doc Jaime. Thank you, Lord, and we give glory and honor to you in the name of the Father, of the Son, and we love you, and the Holy Spirit. Amen and amen. Glory to God. Amen. Amen po. Okay, good night, everyone. Amen. Good night po. Thank you. Stay blessed. I love you all in the name of the Lord. Bye-bye. Thank you po. Thank you po sa Good inyo lahat. night. Thank you, Opo. Doc. God Thank you bless so po. much, Doc. See you soon. Thank you See po. you God next bless week. po. God bless everyone.